Binanata ng isang senador ang mga e-wallet platform na pinadali umano ang access ng mga Pinoy sa sugal. Ang isang kongresista naman tutol sa total ban sa online gambling. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya na po, pero talagang ang tingin ko sa kanila, enabler sila sa online gaming, itong mga e-wallets or GCash. Hindi nakapagpigil si Senator J.V. Ejercito. Kasunod ng anyay lumalalang culture of gambling, tinuro niya ang mga e-wallet bilang enablers. Pinadali raw kasi ng mga app na ito ang pagkakaroon ng access sa sugal na kahit minors pwedeng makapaglaro. Pero katulad ng ilang mga senador, regulation lang ng online sugal ang pinapanukala niya at hindi outright ban. Baka makabawas, pero kung talagang hindi pa rin, then we have to resort to total ban. Pinupush ni Ejercito ang pagkontrol sa role ng online wallet at iba pang payment platforms. Dapat rin daw i-review ang mga influencer at athlete endorsers. Anya, pwedeng hindi nila naisip ang possible effects sa fans nila na naadik umano at winawaldas ang pera sa sugal. At kung siya ang tatanungin, wag na sanang tumanggap ng offer ang mga celebrity endorser. Siguro nung kinuha silang endorser, syempre hindi mo na masisi, no, na sayang din yun. Income yun for them. But probably what they didn't know or didn't expect that the consequences will be this way. Kung hindi raw umepekto ang mga hakbang, dapat nang isacrifice ang kita para maiwasan ang mas marami pang masisirang pamilya. Una nang sinabi ni Senator Mig Zubiri na lagpas 100 billion ang kinita ng gambling industry sa Pinas sa first quarter pa lang ng 2025. Naniniwala ang ekonomistang si Astro del Castillo na dapat magkaroon ng malinaw na pulisiya ang gobyerno pagdating sa online gambling. Posible raw matulad sa isabong at pogo ang online gambling kung hindi yan maaayos na mag-regulate ng pamahalaan. Mahalaga raw ang magiging papel ng regulation para maayos na maipatupad ang mga policy ukol sa online gambling. Gayon din ang pagpigil ng masamang epekto nito sa mga mamamayan. Doon sa business, may mga nagbe-benepisyo, no? Kasi online yan eh. No? And then, however, in terms of long-term effect, nakita na nga natin sa nangyari sa isabong and other unmanaged online businesses. No? If you look at the other countries, okay naman sila eh. Pero maayos yung implementation nila, maayos yung batas, no? And may ngipin, no? Pero dito sa atin parang it's being initiated by certain groups, no. Kamakailan sinabi ng palasyo na bukas sila sa pag-tax ng online sugal. Pero tutol dyan si Zubiri dahil tila kumikita lang daw ang Pilipinas sa misery ng taong bayan. Pero hindi ito uubra kay Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Nasa 40,000 Filipino workers daw ang dumedepende sa online gambling platforms para sa kanilang pamilya at future. At ang kinikita naman daw sa gambling industry napupunta sa iba't ibang proyekto gaya ng mga ospital, schools at infrastructure projects. Hindi gaya ng pagbabawal sa mga bisyo. Kapag niregulate daw ang pagsusugal, pinipigilan pa nga nito ang krimen gaya ng exploitation, unfair na paglalaro at underground operators. Hati ngayon ng parehong Senado at House of Representatives pagdating sa kapalaran ng online sugal. Sabi ni Benitez kung tutuusin sa ibang bansa gaya ng UK at Sweden, tagumpay naman daw ang regulation sa online gambling. Kaya naman, kailangan daw tanggapin ang realidad na gambling is here to stay. Anak si Javi ng bilyonaryong congressman na si Albi Benitez na may malaking stake umano sa gambling firm na DigiPlus. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.